sa halagang 185 hanggang 195 pesos na ibibenta ni Nolan ang kada garapon ng kanyang produktong chili oil at burong hipon. Dekada 90 pa nang simulan niya ang negosyo pero aminadong hirap siyang palaguin ito. Alam mo naman pag nagsisimula ka, kinabukasan ay kulang pala tayo sa ganito, kulang sa ganyan, kumbaga bili ka unti-unti eh. Kasi nga pag nagsisimula, ang hirap, hindi mo alam kung alin, kung anong kailangan, saan magsisimula, gano'n. Bukod sa kapital, hirap din siya makapagbenta online dahil sa limitadong kaalaman nito sa digitalization. Yung panahon natin ngayon is millennial ba or parang mas advanced. So mostly digitalization, marketing, tapos isa rin yan sa financing, o paano mo i-handle yung finances mo. Ang pagyakap sa digitalization, mahinang marketing strategy at paggawa ng mga produkto at iba pa ang isa sa mga nakikitang problema ng DTI, lalo na sa mga micro, small, medium enterprises o MSMEs. Doon sa financial side, nahihirapan sila doon sa paggawa ng basic income statement, balance sheet, and sa cash flow. So usually doon yung challenges ng ating mga MSMEs. Ang mga ito, target na masolusyonan ng ahensya sa paglulunsad nila ng Kapatid Mentor Me Project o KMME. Isa itong 10-module mentorship program na layong hasain ang kaalaman ng mga MSME sa pagnenegosyo sa loob ng 6 na buwan. Ang importance na maging ma-upgrade yung kanilang yung kanilang entrepreneurial skills ay para ma-market nila yung kanilang mga products, not just here, dito lang sa local, and then kailangan din kasi nilang ma-market yung products nila outside. Isa sa mga nakiisa rito si Nolan, bagay na ipinagpapasalamat niya. Mula noon kasi, naging maganda ang resulta nito sa kanyang negosyo. Bukod sa mga trade fair, na ibebenta na rin niya ang kanyang mga produkto sa malalaking supermarket sa Baguio at Benguet. Sa mga collaboration ng bawat isa. So, malaking tulong sila. Tapos, hindi naman, porket graduation namin ngayon is dito natatapos. Hindi, ang DTI is tutulong pa rin sa amin sa mga susunod na araw, susunod na taon yan. Simula 2016, higit sa 600 MSME na ang natulungan ng programa at umaasa pa ang DTI na mas marami pa silang negosyong matulungang umanga. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.